Sa pamamagitan po ng tono ng salita, minsan alam na po natin kung saang probinsya galing ang isang tao. Kung siya po ba ay Ilocano, siya po ba ay Kapampangan, siya po ba ay Batanggenyo, galing sa Bisaya, galing sa Mindanao, Waray, or galing sa Metro Manila. At ito po ay dahil kung paano yung tono ng kanilang salita at kung paano sila the way makipag-communicate. At tayo hong mga Kristyano, bagamat iba-iba ang tono natin, meron hong isang lingwahe na dapat lumalabas sa atin pong mga bibig. Ito po ay lingwahe ng pagmamahal na pinadama sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayong buwan po ng Setyembre ay atin pong sinimulan ng sermon series na may pinawatang surrender. Ang pagbibigay ng atin pong lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ang sabi nga po, 99% of surrender at 1% ng hindi pag-surrender ng area ng buhay mo is still rebellion. Because when we said surrender, it is 100%. Sa bawat area po ng buhay natin ay dapat nakikita kung sino po ang atin pong sinasampalatayanan. Kung sino po ang naghahari sa atin pong mga buhay. And last Sunday po ay atin pong napakinggan yung ikalawang parte ng atin pong sermon series na may pinamagatang surrender nga po. And last Sunday ay purifying our speech. At atin pong pinag-usapan kung gaano kaimportante na tayo po ay maging maingat sa atin pong mga pananalita. Ano man pong way ng communication natin, hindi lang po ngayon kasi ang salita ay about sa verbal na lumalabas sa bibig natin. Kahit po sa mga text, sa mga messages, and even po sa social media, kung paano po natin communicate yung ating emotions at ang ating pong nararamdaman will reflect kung anong klaseng Kristiyano ang buhay na meron ka. Kaya tayo po'y pinaalalahanan ni Santiago kung paano maging careful at maging maingat sa atin pong mga pananalita. Kasi kagaya daw ho ng dila sa Santiago chapter 3 verse 6 to 10, ito po ay pwedeng magdala ng kapahamakan sa atin. Kaya we need to realize that we need to purify our speech. Why? Because meron hong mga bagay na nakakapaloob sa mga pananalita na meron po tayo. Hindi mo pwede sa, brother John, nagalit kasi ako eh. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Hindi ko napigilan ang nararamdaman ko. Kailangan ko itong i-express. But we need to purify it before we express it. Bakit? Kasi tatlong bagay yung atin pong narinig last Sunday. That every word has a responsibility. Sabi nga po sa Mateo chapter 12 verse 36, tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pananagutan daw po natin. So anuman pong mga sinabi natin, balang araw, aharap tayo sa paghuhukom ng ating Panginoong Diyos at anuman pong lumabas ay atin pong pananagutan. Hindi ho ako nagsabi nito, kundi ang banal na kasulatan. Kung ang Panginoon Jesucristo mismo ang nagsabi nito, consider it na 100% mangyayari po talaga. So kahit po pala yung mga bagay na expression lang natin, mga bagay na dahil bugso lang ng damdamin ay atin pong nasabi. Kung yan po ay hindi nagbigay ng kaluguran sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na purify bago natin na isabi, yan po ay atin pong pananagutan. Pangalawang bagay po, bakit kailangan nating i-purify? Because every word has a reflection. Ano man pong lumalabas sa atin pong mga puso. Kagaya ho ng isang orange, kapag iyong piniga, ano ang lalabas dyan? Orange. Kahit anong piga mo dyan, hindi yan naglalabas ng juice ng mango o ng banana. No? Kaya sabi po rin sa Santiago, dun sa atin pong pinag-aaralan, 1 verse 26, kung inaakala ni naman na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Imagine that. Pwede ka palang Kristiyano na nagpapanggap, pero at the same time, dinadaya mo.
Nagsasabi kang religious ka, ginagawa mo ito para sa Diyos, pero kapag ang dila ay hindi mo kayang pigilan, it is a reflection ng estado ng relasyon na meron ka sa Diyos. Kaya nga importante po na yung puso ho natin, tinatransform natin, pinapalinis natin sa Diyos. Kasi para nang sa mga panahon na tayo po'y nagagalit, sa panahon na tayo'y nahihirapang magkontrol ng ating emosyon, dahil ang puso ho natin puno ng salita ng Diyos, wala po siyang mahuhugot na mga bagay na hindi magaganda na lalabas sa atin pong mga bibig. So kung kayo po ay nagalit at kung ano-anong sinabi ninyo na nagre-reflect ng hindi pagiging Kristiyano ninyo, malamang sa malamang marami pa pong mga salita, marami pang mga bagay na nakaimbak sa iyong puso na hindi tungkol sa ating Panginoong Diyos. That's why we need to complete surrender our hearts sa ating Panginoong Diyos. And last thing po, we need to be reminded that every word has a risk. The more na tayo po ay maraming sinasabi, the more na malaki ang tsansa na tayo po ay mahatak ng kaaway. Lagi ko ho itong sinasabi, si Satan ho, hindi ho nababasa ang laman ng puso natin, hindi rin niya nababasa ang laman ng isip natin. So paano po siya nagkakaroon ng idea kung ano ang estado ng buhay na meron ka, anong estado ng puso na meron ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. That's why we need to be careful because every moment po ng buhay ng mga Kristyano, Satan is listening. Sabi nga po doon sa Kawikaan 10:19, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Napaganda hong mga paalala sa atin ni Solomon sa kanyang mga kawikaan na habang tayo po ay dumadami ng mga sinasabi, dumadami ng mga pinopost dahil tayo po ay galit. Hindi nyo ho, marami kang gustong i-express na mga bagay pero hindi mo purify yung iyong speech, mas napapalapit ka sa pagkakamali at pagkakasala. Mga kapatid, we need to realize na ito hong mga bibig na meron ho tayo. Yan ho yung ginagamit natin sa pagpuri sa ating Panginoong Diyos. At nawa, wag ho rin natin itong gamitin sa panlalait, paninira, pagsisinungaling, kasi ang same na bibig na ibinigay ng Diyos sa atin para purihin ang kanyang pangalan, ay pwede rin po ang same na bibig na gagamitin mo para dungisan ang kanyang pangalan. Purify our speech, surrender everything sa ating Panginoong Diyos, including the way we communicate and the way we talk, the way we post sa social media, and the way we text or chat sa ibang tao. Because every word natin pong ginagamit ay meron hong responsibility, meron hong reflection, at meron pong risk. God bless mga kapatid. Sana sa inyong small group ay atin pong ma-realize how important to purify our speech as a sign ng pagsusurrender natin sa ating Panginoon. God bless po.